Last sa book po siya ng Old Testament. So, the book of Malachi sums up with the whole Hebrew Bible has been pointing to God's people. So, God's people po, dito po tinutukoy po is yung mga Israelites po. Cannot be faithful to the covenant. They failed again and again. And while God will deal their sin, He will not abandon them. He promises to them, remnant and send Messiah to fulfill His covenant promises. So, and alam naman po natin na ang mga Israelites po talaga namang hindi po talaga sila naging obedient and naging masunurin sa ating ah, Panginoon. At ang aklat po ni Malakay ay naglalaman po ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan po ni Prophet Malakyas, Propeta Malakyas. And ang Malakay po, ito po yung tinatawag na Lord's Messenger. Okay, so pisa na po natin. Ayan, so Lord's Messenger. Okay, so God deserve honor and respect, especially His people of Israelites. God become silent for more than 400 years. And alam niyo ba mga mens, nanahimik po ang ating Panginoon sa loob po ng 4 taon. Okay? Because He was displeased during intertestamental period. So in yung intertestamental period mga mens, ito po yung panahon ng Old Testament going to New Testament. Okay? So sabi po dito, is the time between the last writings of the Old Testament in the beginning of the New Testament. It lasted about 400 years from the ministry of Malachi to the ministry of John the Baptist. Ayan. So makikita nyo mga mens, sobrang inis po, no? Yung sama ng loob ng ating Panginoon na nahimik po siya for more than 400 years. Tayo kaya mga mens, kapag kami sama tayo ng loob ah, sa ating kapwa, sa ating mga co-mentors, ayan, mananahimik po kaya tayo? Or baka isinumpa na natin? Or baka kung sa mga kalalakihan, no? So, baka nasapak na. Okay? So, sa mga babae naman, baka sinabunutan na sa sobrang inis. Pero ang ating Panginoon, mga mens, nanahimik po siya, no? Nanahimik siya for more than 400 years ah, sa kanyang sama ng loob. So, sabi po dito, how did God express His displeasure? Okay? So, paano daw po in-express ng ating Panginoon yung kanyang sama ng loob? So, sabi po dito sa Malakay 1, 6 to 7, sabi po, a son honors his father. Okay, so when we say father po, ano po ang nasa isip namin mga mens? Sige nga po, pakitype na sa ating chat box. When we say father po, ano po ba ang ibig sabihin? Yan, sabi dito walang imig. Sige nga po, kung gising pa kayo, when we say father, ano po ang ibig sabihin? Okay, mukhang hinaantok pa yung mga mens. Ayan, so baka yung iba dyan sasabihin nila, tatay. Ayan, so yun po yung Tagalog. Okay, so yun po yung Tagalog. So when we say father po, he is the head. Okay, so di ba po sa ating tahanan, when we say father, siya yung tinatawag na head of the family. Siya yung puno. Okay? Siya yung nangunguna. Okay? Same as in our business. So meron din tayong tinatawag na founder. Okay? Siya yung nagpasimula. Sa kanya nang galing. Okay? So yun po yung sabihin when we say father. He is the head, founder, originator, ruler, and chief. Okay? And a slave, his master. Ayan, no? So, father and master. When we say master po, sovereign. Okay, means having supreme power or authority, especially in political. So, sa panahon po natin ngayon, meron tayong tinatawag na mga mayor, governor, president. So, sila po yung mga tao
sa panahon natin ngayon na may mga authority. Okay? So, Master means our God, our Lord. So, supreme power naman po. Where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. It is your priests who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt for your name? By offering defiled food on my altar. Ayan, so isa po sa mga kadahilanan kung bakit po nagkaroon po ng sama ng loob yung ating Panginoon is nag-aalay po sila ng mga sirang pagkain. Okay? So tuloy po natin. But you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. When you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Now plead with God to be gracious to us with such offerings from your hands. Will he accept you? Says the Lord Almighty. Verse 10. Oh, that one of you would shut the temple door so that you would not light useless fires on my altar. I am not pleased with you, says the Lord Almighty, and I will accept no offering from your hands. My name will be great among the nation, from where the sun rises to where it sets, in every place incense. Pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nations, says the Lord Almighty, but you profane it by saying, the Lord's table is defiled, it's full. Okay, so para mas maintindihan natin mga mens, sa Tagalog po, pinangaralan ni Yahweh ang mga pare. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama. So ito po yung sinasabi ko kanina, no, yung father, at nang alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang iyong ama, bakit hindi ninyo ako ginagalang? So ayan mga mentors, no? The people of God, which is the Israelites, they always say po you are our Father, you are our Lord, pero sa kabila po ng pag-aangkin ng mga ganong salita, nilalapastangan po nila ang kanyang Panginoon. Hindi po nila ginagalang. So sa anong paraan? So sabi po dito, kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo sa anong paraan namin kayo nilalapastangan. So sabi po dito, nag-aalay kayo sa aking altar na mga walang halagang pagkain. So alam nyo mga men, sa panahon po ng ating Panginoon, para ma-please po natin si God, the people of God as ginagawa po nila is nag-aalay po sila, okay, sa ating Panginoon ng mga pagkain. And unang-una po dito is yung pag-aalay po ng hayop. Pero bakit po naiinis? Bakit po nagagalit ang ating Panginoon? At ginagawa naman po nila yung kanilang part. So dito po sinabi, nag-aalay po sila ng walang halagang mga pagkain. So ibig sabihin, baka yung inaalay ng mga tao na to is sira na. Okay? So alam naman po natin, 'di ba? Nasabi po sa aklat na yung sa tithes po dapat kapag nagbigay po tayo sa ating Panginoon, dapat po yung unang bahagi. Okay? Kung sa mga anak po o dapat po yung panganay. Okay, so dapat po is yung tinatawag na unblemished, walang kasiraan, spotless, kahit isang tuldok hindi po natin ito maaaring ihandog sa ating Panginoon. Bakit?
ito po ay maging isa sa mga kadahilanan para hindi po siya malugod sa atin. Okay? To, dito po makikita nyo po no, sobrang galit na galit po ating Panginoon. At kung ihahalin tulad natin mga men sa panahon natin ngayon, halimbawa po no, yung isang governor o isang mayor. So kung mapapasyal po sa ating tahanan, ano po kaya ang ihahain natin sa kanila? Ano po kaya yung ah, ihahanda natin sa kanila? Sa tingin nyo po, kung bibigyan nyo sila ng mga pagkain na panis, kung bibigyan po natin sila ng pagkain na hindi kaaya-aya sa kanila, sa tingin nyo po, matutuwa po yung ating governor? Sa tingin nyo po, matutuwa yung ating mayor? Di po ba hindi? Okay? Magkakaroon po siya ng sama ng loob at ah, hahantong ito sa hindi na muling dalaw sa inyong tahanan. So same thing din po sa atin mga mens. Si Lord po, ganun po yung nangyari sa kanya. Okay? Hindi po siya natuwa. Okay? Doon sa kanyang tinatawag na ah, God's people, yung mga Israelites. Okay, so nandun po sa tinatawag sila na you are our Lord, you are our God, you are our Father. Pero po yung ginagawa nila is hindi po naaayon doon sa kanilang mga sinasabi. Hindi po naaayon doon sa kanilang mga sinasalita. So parang ganito po. Di po ba tayo, may mga mentors tayo? Okay? We are always saying, yes, mentor, yes, mentor. Pero ano po ang ginagawa natin? Okay, naayon po ba dun sa ating mga sinasabi? Okay? So kayo na po ang makakasagot nun. Okay? So dapat po, yung mga sinasabi natin is naayon din po sa ating mga gawa. Okay? Ayan. So at tinanong pa ninyo, paano naging marumi ang at ito pa mga men, no? Okay? Nakipagtalo pa sila. Okay? So sumagot pa, sabi, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar. Ayan, so sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag. Ayan, so eto mga men, binanggit na ni Lord, no? So paano hindi siya magagalit? Paano siya hindi magkakaroon ng sama ng loob? Is naghahandog sila ng mga hayop na bulag. Okay, so ito po yung ayaw na ayaw ng ating Panginoon, no? So, na magbibigay tayo sa Kanya na, alam niyo yun, so di po ba kapag umaatin tayo sa church and sa kahit anong pananambahan po, ano po ang ginagawa natin? Nagbibigay po tayo, ano po ang binibigay natin? Kung ano lang po yung nasa ating bulsa. Okay? Kung ano lang po yung natitira. Okay? Hindi po natin pinaghahandaan. Dapat po yung the best. Di po ba dapat yung the best? Kasi si Lord yan eh. Hindi yung kung ano na lang yung meron tayong tira. Dapat po pinaghahandaan. Okay? So eto pa mga mens. Ito napapansin ko madalas, no? Kung magcha-charge tayo, 'di ba? Ano ang ating mga sinusuot? 'Di ba? Okay na 'to. Pwede na 'to. 'Di ba? So kung titingnan natin mga men, haharap po tayo sa pinakamataas, sa katastaasan, sa makapangyarihan sa lahat. Our Father, our Master, Sovereign, okay, Supreme Power, may authority. Pero ano ang ginagawa natin? Kung ano na lang. Okay, hindi natin binibigyan pahalaga. Hindi natin isinasaalang-alang na dapat the best yung magiging aura natin sa harap ng ating Panginoon. 'Di ba? And eto pa, 'di ba? Late na nga tayo, especially pag aatin tayo ng service o pananambahan. At madalas, late na nga tayo dumating, tayo pa yung madalas na gustong mauunang umuwi. Okay? So nasaan yung ating paggalang? Okay? So sa mga gawain ito mga mens, nilalapastangan natin ang ating Panginoon. Okay? Nilalapastangan natin siya. And sa mga gantong gawain mga mentors, hindi ito nakakalugod sa kanya. Okay? So ano pa? So pilay, may sakit. Okay?
So hindi po siya nakakalugod sa ating Panginoon. And yet, nakakasama lang po ng loob ito sa Kanya. So sabi pa dito, subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong mga gobernador. Ayan, sabi ko po kanina, di ba? Okay, kung dumalaw po sa inyong tahanan yung gobernador o mayor, o wag na po tayong lumayo, pastor, ayan, yung ating mentors, ayan, sige nga po, o si malimbawa po, si Mentor Michelle, ayan, napadalaw po sa ating tahanan. Matutuwa po kaya siya kung halimbawa, yung inihain nating pagkain is natira pa nung Pasko. Okay? Sa tingin niyo mga mens, matutuwa yung ating mentor, matutuwa si Mentor Mitch, matutuwa si Mentor Ray, matutuwa si Mentor Jen, 'di ba? Malamang po hindi. Malamang malamang pag-uwi nun tanggalin ka na sa genealogy. Okay, 'di ba? So ganun din po yung ating Panginoon. Kung talaga pong kinikilala natin siya na ating Panginoon, so dapat po ibigay po natin yung ating best. Okay? Sa pagsisimba po dapat talagang todo ano tayo, todo aura. 'Di ba? Yung pupunta nga lang tayo ng mall 'di ba? Bagong damit, bagong pantalon, 'di ba? Naka-make up, sa mga babae naka-make up, naka-lipstick, naka-kilay, kasi kilay is life daw, 'di ba? So dapat ibigay natin yung best natin. Okay? Kasi sa mga ganitong bagay, hindi ito nakakalugod sa ating Panginoon, bagkus binibigyan natin siya ng sama ng loob. Okay? And gusto ba natin 'yon? Naku, wag niyo subukan si Lord. Okay? Alam niyo naman yung ginawa niya sa mga Israelites, di ba? Nung umakyat si Moises at nung pagbaba niya, ano ang ginawa ng mga tao? So, di ba? Hindi nakakalugod sa paningin ng Diyos. Anong ginawa? Biniyak ang lupa, nilamon silang lahat. Di ba? So, wag natin antayin, Panginoon, mga mens, na umantong tayo sa punto na yun na magalit sa atin ng Panginoon kasi nakakakilabot, mga mens. Okay, and di ba madalas ngayon sinasabi na malapit na dumating ang Lord? So dapat paghandaan natin yung mga bagay na yon. Dapat maging ready tayo. Ayan, so sabi nga, di ba? Subukin ninyo maghandog sa ganyan sa inyong mga gobernur. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? O malamang hindi. Di ba? Yung sasabi ka sa ating mga mens na, mga mens, may IBP ako. Pwede mo ba akong tulungan? Tapos, yung respeto at paggalang na ibinigay nyo nung time na dumalaw siya sa inyong tahanan or nag-meet kayo somewhere tapos binigyan nyo siya ng ganong pagkain, malamang hindi. Hindi na kayo IBP. Hindi, joke. IBP pa rin kayo ng ating mga mens kasi sobrang babait na mga yan. Okay? So sabi sa verse 9, magsumamo man kayo sa Diyos, ay hindi niya kayo papakinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. O ayan na nga, di ba? Sabi ko kanina, huwag niyong subukan. Kasi sabi dito, magsumamo man kayo, ay hindi na niya kayo papakinggan kapag ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. Okay? So sabi sa verse 10, mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. So dito mga mens, makikita nyo at mararamdaman nyo kung gaano talaga sumama ang loob ng ating Panginoon. Especially po no sa mga magulang diyan no na may mga anak. Okay? So, 'di ba sa ating mga magulang, 'di ba kapag sa tingin nyo kapag nag-uutos tayo sa ating mga anak na naririnig nyo na nagdadabog-dabog, natutuwa ba kayo? Natutuwa ba sa tingin nyo? Natutuwa ba ang mga magulang? 'Di ba hindi?
'Di ba? Nakakainis kaya 'yun. Yung parang gusto mong idukdok yung anak mo sa sa lababo na, 'di ba? So ganun din si Lord. Oo, tama. Sumunod nga kayo pero nagdadabog naman. So hindi pa rin yung nakakalugod, 'di ba? Kung magdadabog na rin kayo, huwag na kayo sumunod. Okay? So, ganun siya. So, sa verse 11, iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malinis na handog para sa akin. So, ganun kay ginagalang yung Panginoon, no? Ako'y pinaparangalan nilang lahat, ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ng aking altar. At tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga, sinasabi ninyong nakakapagod ng lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. Ayan, so mga mens, kung susunod kayo, no, wag na kayong ngumunguso, wag na kayong nangiirap. Kasi nakikita ni Lord yan. Naiinis siya dyan. Sumasama ang loob niya. Okay? At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin, kalaban ninyo'y tatanggapin ko iyon. Sumpain ang sinumang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat. Di ba? Hindi ba tayo natatakot mga mens? Na yung ibinibigay natin sa ating Panginoon is tira-tira lang, barya-barya lang. Yung tipong, ito na lang. Ito lang yung nasa bulsa ko eh. Ito na lang. Ah, wala naman nakakakita. Pwede na to, Lord. Okay na to, Lord. Di ba? Dapat mga mens, ibigay po natin ang lahat. Okay? Kasi, ah, di ba? Kung yung mga governor, yung mga mayor is, tawag dito, nire-respeto natin sila, pinapahalagahan natin sila, ano pat ang ating Panginoon is parang, alam mo yun, yung parang okay na lang, yung parang okay na to, okay na to, okay na to. Okay? So, mga mentors, kung magbibigay po tayo, especially po sa ating Panginoon, ibigay po natin yung the best. Ibigay po natin yung tinatawag na blameless, spotless, okay? Yung pinakauna, okay? Kasi yun naman nakasulat sa Bible, di ba? Di ba? Sa pagbibigay ng tithes, yung panganay, walang kapintasan. So sabi nga kanina, hindi bulag, hindi pilay, walang sakit. So kung magbibigay tayo mga mens ng service sa ating Panginoon, dapat ibigay natin yung ating buong puso. Hindi yung 50-50. Kasi busy ako sa negosyo eh. Di ba? Hindi yung 99%, ititira mo pa yung 1%. Dapat buo mga men 100%. Okay. Kasi kung ganun yung gagawin natin, ah magkakaroon lang ng sama ng loob. So ibigay natin ang buo para sa ating Panginoon. So ayun lang mga mentors, maraming maraming salamat po. And hopefully po may na-impart ako. And bago ko po ibigay kay Mentor Lorraine, ayan, so closing prayer muna po tayo. Okay? Lord, maraming maraming salamat Panginoon sa umaga na to, Lord. Salamat po Panginoon sa bawat mentors Panginoon na nakadalo Panginoon ngayon sa morning devotions, and sa mga susunod po nawa po ay mas marami pa po Panginoon na mga mentors ang makadalo. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat O Lord sa pagre-remind sa amin Panginoon. Salamat sa iyong grace Panginoon dahil ang devotion na to Panginoon ay hindi po namin magagawa Panginoon. Ah
kundi sa pamagitan niyo lamang, Panginoon. Salamat, O Lord, sa magandang umaga na pinagkaloob niyo sa amin sa panibagong buhay, Panginoon. Bless us, O Lord, ngayong umaga na to, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, O Lord, sa lahat po, Panginoon, ang ginagawa niyo sa amin dito sa negosyo, O Lord. Salamat sa patuloy, Panginoon, na provision na binibigay niyo po sa amin sa araw. Muli po, Panginoon, kayo po ang pinapupurihan, pinasasalamatan, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, in your almighty name, Jesus. Amen and amen. And back to you, Mentor Lorraine. Amen. Ayan. Thank you, Amen. Elmer. Amen. Men's picture po muna ikaw, solo. Para Amen. one, hand sign, men's. Ayan. Yung mga pwede po mag-open ng cam, picture po tayo. Ayan, thank you so much. Mga mentors. Yan, hand sign po tayo. Yan, thank you so much po. Yan, may hahabol pa. Thank you so much mga mentors. Page 1 tayo. Hand sign. 1, 2, 3. Yan, isa pa po. Yan, 1, 2, 3. Ano naman tayo, men's heart. Yan, 1, 2, 3. Yan, thank you so much. Yung mga gusto po mag-share, men's, yung mga ating natutunan. Kindly, no, raise your hands. Baka may gusto po mag-share. Mentors, wag na po mahiya. Ayan. Si Mentor Bandman. Mentor Band, sige po, open your cam. Good morning. Ay, your mic. Dinig po mga mentors. Ayan. Yes po, men. Permission to off cam lang po. So, maganda po yung topic ni Mentor Elmer today. So, tama naman po yun. Dapat we give all or our best to God. Siguro hindi lang ako yung guilty dito. Marami din. Diba? Sometimes, 1 hour na nga lang yung ibibigay natin kay God every morning. But then, minsan, nahahati pa. Iniisip natin, ay may gagawin pa ako, ay meron pa akong tinatapos. So, imbes na nakatutok tayo sa devotion natin, nandun yung utak natin dun sa iba pa nating gawain. Diba? Hindi naman sinabi ni Lord sa atin na, oy, yung maghapon mo, bigay mo sa akin. 1 hour lang. Yung inaas niya sa atin. So, dapat make sure natin na lagi na before mag-devotion, natapos na natin yung mga ibang gawain natin, lalo na tayo mga mommies, alam ko napakadami nating gawain. Pero we need to have time for Him. So, kung hindi man natin matapos, pwede naman siguro later. 'Di ba? So, kasi kailangan siya muna kasi hindi naman magiging maayos din yung buong maghapon natin kung hindi natin ibibigay sa Kanya. And another thing din is, wala akong inaanong religion, pero kasi before kasi is Catholic ako, na before ako naging Christian. But isa sa nakikita ko kasi before, syempre mga kabataan, bata pa ako noon. When we go to church, hindi kami lagi pumapasok sa loob mismo ng church. Ando kami sa labas. Diba yung mga bata, I know yung iba, alam yun, yung nagkikwentuhan kayo, hindi naman kayo nanikinig ng misa eh. A-attend kayo ng prosesyon, pero hindi rin kayo nakatutok sa prosesyon, but then, nakikipagkwentuhan lang kayo. So, why yung bakit sasabihin pa natin na, ay hindi, religyoso ako, ganyan. Pero, hindi naman natin buong puso ginagawa na ibigay yung time natin sa Kanya o yung oras natin sa Kanya. Nagagawa na nga natin, makipagkwento, a-attend nga tayo nakikipagkwentuhan naman tayo. A-attend nga tayo, pero nakipag-usap tayo sa phone. Minsan nga, kahit Christian ka na, nasa loob ka na ng church, hindi mo pa rin maiwasan mag-cellphone. Ay, may tatawag sa'yo ng mga sa trabaho, ganyan, di ba? Parang, yung galang na lang natin si Lord din na isang tabi mo muna yung mga ginagawa mo. Hindi naman kailangan na
ah, isabay mo pa yung mga ibang dapat gawin. Saka yung trabaho mo, makakapagintay yan. It's Sunday, di ba? Oras ng 1 hour bibigay mo lang kay God, pero nagsa-cellphone ka pa. Minsan naiinis ako sa gano'n kung nakikita ako. Gusto kong batukan, di ba? Na parang, oy, ay, higit ano naman, yung galang with Lord kasi siya, binigay niya yung best niya sa atin. Binigay niya din lahat sa atin. So, bigay din natin yung kung ano yung dapat sa kanya. Yun lang po mga mentors. Ayan, thank you so much, Mentor Ann. Mentor Ann Lorraine, mag-share din daw po. Amazing morning po everyone. Thank you, Mentor Elmer. Totoo po yun, nakakahiya kay Lord. Masyado natin siyang, pag sa kanya, okay lang yan. Si Lord naman eh. Yung ganon, parang, saan ba galing lahat ng buhay natin? Iniisip kasi natin galing sa nanay natin, galing sa pamilya natin. No, it's not. Galing kay Lord yun. So sabi nga po sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. So, ang linaw-linaw po na sinasabi. So, lahat po ng gagawin natin, dapat inaalay muna natin kay Lord. First come first. Diba? Siya dapat muna. Kasi, pag inaalay natin kay Lord, even though na yung mayroong mga nangyayari sa buhay natin, merong hindi maganda, thank you Lord pa rin. Sabi nga sa Romans 12:12, be joyful in hope, patient in afflictions, faithful in prayer. So, kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin, is still, Lord, thank you Lord, kasi ito lang. Di ba? Hindi malala. Halimbawa, aksidente na bumagsak ka bumagsak ka sa bisikleta, medyo may gas-gas. Thank you Lord pa rin. Kasi gas-gas lang. Hindi talaga malala na napilayan ka, na hospital ka, 'di ba? Thank you Lord pa din. Yung mga ganong na kailangan talaga with all your heart ibibigay mo sa kanya yung ating kaya nakakalungkot na ganun yung ginagawa natin. Guilty rin naman ako diyan. Dati ganun din yung sinabi nga ni Mentor Ban na pagka nag-church ka ay kailangan ikaw yung bago mong damit suot mo kasi nagpapag-groovy ka ba kumbaga, di ba? Kasi bago yung damit ko. Pero hindi natin iniisip kaya tayo nandoon kasi dapat nagpapasalamat tayo kasi buhay pa tayo, no? Talagang kailangan laging unahin natin si Lord. Kaya yun dito sa Malakay is talagang si Lord ang sama talaga ng loob niya. And kaya siya nanahimik ng 400 years. Isipin mo, 400 years nanahimik si Lord. Nakakatakot yun, yung manahimik si Lord ng ganon. Kasi kapag ka nanahimik si Lord ng ganon, kahit na anong mangyari sa'yo, wala siyang pakialam. No? Anong gawin mo, bahala ka sa buhay mo. 'Di ba kahit sa magulang natin, pag ang magulang natin na nahimik na at hindi na tayo pinababayaan na tayo, nako, matakot ka, delikado 'yun. 'Di ba? Lalo na si Lord. Kapag ka nanahimik si Lord, delikado 'yun. Napakaano nun, no? So, kaya talagang wow, thank you Lord. Talagang iyaano mo talaga, sorry Lord. Yun yung doon sorry Lord kasi ginagawa ka lang namin push button, no? Thank you so much Mentor Elmer and talagang napakaganda po, no? And amazing morning everyone. God bless everyone. Thank you so much, Mentor Ann. Mentor Alfred. Amazing morning. Ayan po. Amazing morning po. Narinig ba ako dyan? Hello, sound check. Yes po. Ayun. Magandang morning po sa ating lahat. Okay lang po dyan. Ayan, good morning. Good morning po. Maganda yung topic natin ngayon about offering. Yung nga po, ang sabi doon sa Bible din na kung ano yung kalooban mo na ibigay kay Lord. Yun din nandun din sa Bible po yan. Hindi mo ibibigay lahat. Kasi paano yung pangbayad mo sa bahay? Paano yung mga bayad mo sa kotse? Pero nandun naman sa Bible yun na kasi pinag-aralan din namin yan
tungkol po dyan sa about offering. So, yun po. Uh, kung ano yung nasa loob mo, kung nasa puso mo na ibigay mo, di ba? Yun po yung ano. Kaya maraming salamat sa ano. Okay lang ba yun? Naaawit po ako para kay Lord. Alam po ninyo na alam po yung awit na ito, ang tanging alay ko. Kasi ito po yung inaawit po namin pag opening. Pero matagal na itong awit, kaya glory to God. Gandang morning po, aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At tunay nga, Panginoon, na patuloy, Panginoon Diyos, sa aming pakikinig ng mensahe mo, Panginoon, na ito po'y maitanim. Kaya, O Diyos, karapat-dapat kayong papurihan, aming Diyos ng buhay at makapangyarihan sa lahat. At tunay nga, Panginoon, bago kami makinig o umaawit man, Panginoon Diyos, alam po namin, nakikita mo ang aming puso. Ano man ang ah, aming kakulangan o pagkukulang man o kasalanan man na nakikita mo sa aming puso. Aming Diyos, batid mo ang lahat, Panginoon. Wala po kaming may tatago sa iyong harapan. Kaya aming Diyos, patawad po, patawad. Upan sa aming laging pakikinig, pag-awit ng papuring awit, pakikinig ng mensahe ng awitin. Lord, ito po'y kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Kaya aming Diyos, salamat po, Panginoon Diyos. Kaya awitan ka namin. Salamat sa iyo. Alam po namin, alam niyo po ang awit nito. King Panginoon, Yesu, inibig mo at inang kinlubos. Alay sa'yo aming Ama, ibuhay buhay ko, puso at kaluluwa. Di makayanan, maipagkaloob, mamahalin iyas, bigay nilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Kulang ang Ama, wala nang iba pa kami hinihiling. O pagkalagi, kami ay binigyan pansin. Tao tulad namin, di dapat mahalin. Yes, Lord. Hallelujah. Ang tanging alay ko sa aming Ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makayanan, maipagkaloob, mahalin iyas, pinuto, nilugod ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay namin, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, na nang iba ka kami hinihiling. Hinihiling ka, O Diyos.
ang iyong pagbabalik, Jesus. Makapiling mo'y kaganang kaming lubos. Lagi namin sa iyong Panginoon ay buong buhay namin, puso at kaluluwa. Di makayanin ipagkaloob, mamahaling hiyas, nilundong nilungkong ang aming dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay namin, nawa ay gamitin ng aming Ama. Wala na iba pa kami pinili. Opo Diyos, tunay nga Panginoon, hindi lang sa pagbibigay ang aming iaalay, ang aming pera, Panginoon. Kundi ang importante, Panginoon Diyos, na iaalay po namin ang aming puso sa iyo. Iaalay namin ang aming buong buhay, buong pagkatao, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hindi mo tinitignan kung marami kaming binigay, kundi ang importante, aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kundi ialay po namin ang aming buong buhay, buong puso, buong pagkatao po namin upang maglingkod po kami sa iyo, Panginoon Diyos na buhay. Kaya aming Diyos, salamat sa awit na ito, Panginoon, sapagkat ito, O Diyos, ay nakapagbibigay buhay, lakas po sa amin, lalo na sa pagbibigay, Panginoon. Ang importante, O Diyos, ang kailangan mo po sa amin, ang aming buong buhay, buong pagkatao, buong puso, Panginoon, upang kami gamitin mo sa iyong ubasan, Panginoon. Patuloy, O God, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, ano man ang aming pagkukulang, kasalanan man, kilala mo po ang bawat isa po sa amin, aming Diyos na buhay. Patawad po, patawad, Panginoon Diyos. Kaya salamat, Panginoon Diyos, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat. Alam po namin, sa takot ng aming awit, malapit ka nang dumating. Ngunit, Panginoon Diyos, ang aming buong puso, buong buhay, ang aming isasubmit sa iyo, Panginoon Diyos. Patuloy mo kaming gamitin, Panginoon Diyos, yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, gamitin mo po kami, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng mensahe, Panginoon Diyos, i-share sa Facebook ang mensahe mo, o kaya aawit po kami ng mga papuri, Panginoon. Lord, salamat, napakabuti mong Diyos at nakilala ka namin na tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kaya aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat. Salamat, Panginoon Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon, sa amin. Salamat at itong platform na ito, Panginoon Diyos, pinagbuklod-buklod mo po kami upang kami po'y lumago, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Alam po namin, O God, gagamitin mo po kami sa iyong ubasan, Panginoon. Kaya nga po kami nag-aaral dito, Panginoon Diyos. Hindi lang business, Panginoon, na aming pinag-aaralan po dito, kundi, O Diyos, ang iyong mga salita. Kaya aming Diyos na buhay, salamat po sa mensahe sa gabi, sa oras na ito. Napatuloy, O God, na bless mo pa, Panginoon, ang mga manggagawa mo dito, Panginoon Diyos, mga mag-share dito, Panginoon Diyos. I-bless mo, Panginoon Diyos. Magbigay ka pa ng wisdom at mga mensahe na para sa amin, Panginoon Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat, ang papuri sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng aming Panginoon Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen po. Amen. Palakpakan. Thank you so much, Mentor Alfred. Thank you, Mentor Thank you so Alfred. much. Amen. God bless everyone. Thank you so much, Mentor Elmer. God bless Thank you everyone. much, Mentor Elmer. See you again tomorrow, mentors. Pray. God bless. Thank you. God bless to all.
God bless all. Amazing morning po sa lahat. Amazing morning. See you all Good tomorrow. morning, all. God bless. Pagpalain po tayo ni Lord. Thank Amen. you.